share ko naman sa inyo kung paano tayo makakuha online ng form ng affidavit for death benefit claim. So, ito yung mas kilala sa CLD 1.3A form. So, ito yung requirements guys pag mag-claim na kayo ng death benefit. Ayan. So, paano nga ba ang tamang pag-fill up dito at saka saan tayo makakuha nito? Ngayon guys, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Ngayon guys, gamit nyo lang yung cellphone niyo. May Google search dyan. So, sa Google search ng cellphone nyo guys, open nyo lang yan. And then dito sa my search, click nyo lang yan. Search nyo lang guys ang forms. Form is CLD 1.3A form. Ayan. So, search nyo lang yan. Then, ganito na agad yung lalabas guys. Ayan. So, naka-PDF yan. Ayan. Ngayon, para ma-download ninyo, click nyo lang yan. Ayan. So, click nyo lang yan. And then, lumabas dyan sa akin, download again. Dahil naka-download na to sa akin. So, click lang natin yung download again. Then, ayan na guys. Ito na yung form na CLD 1.3A form. So, itong form na to guys is isa sa mga requirements na kung saan kung kayo ay magfa-file ng death benefit claim. Pero ngayon guys, may online na pag-file ng death claim basta kayo ay primary. So, pag once sinabing primary, kayo yung asawa ng mismong namatay. So, pwede na kayo online. But then guys, kung kayo ay hindi asawa, so if ever kayo ay secondary, mga ganon. So, sa mismong SSS branch pa rin, kailangan mag-file ng death claim. So, ngayon guys, ipaprint nyo lang ito. Ayan, so punta lang kayo sa mga computer shop ninyo. And then kung may printer naman kayo dyan, ayan, ipaprint nyo lang ito. So, after nyo ito mapaprint, so pipil upan nyo na ito. So, sulat nyo dito guys, kailangan black ball pen. So, ngayon guys, magpipil up na tayo. Ngayon, lagay nyo lang yung complete name ninyo. So, of course, kung sino yung magpapile, pangalan ninyo yung ilalagay nyo dyan, complete name ninyo. Then, dito, of legal age, single or married, and presently residing at, so, complete address ninyo, lagay nyo lang dito yung complete address ninyo. Having been sworn according to law, depose and say that I am the, ayan, so, next naman guys, dito, so, kung ano yung relation nyo sa namatay. So, halimbawa, ikaw yung primary beneficiary. So, of course, lagay mo, halimbawa, ikaw yung asawa. Ayan. So, lagay mo lang dyan, husband or wife. So, of course, kung kayo ang asawa ng babae, so, lagay nyo lang that I am the wife. Kung kayo ang asawa na lalaki, of course, husband. So, that I am the husband. So, halimbawa naman, parehas kayo sa akin. So, lagay nyo lang dito, common law spouse. Ayan. So, lagay mo nyo dyan, common law spouse. Tapos, dito naman, of the late. Ayan. So, lagay nyo lang dyan yung complete name ng deceased member or kung sino yung namatay. Ayan. So, lagay nyo lang yung complete name niya dito. Then, who died at, so, kung saan nga ba siya namatay. So, halimbawa sa hospital. So, of course, complete address ng hospital. Lagay nyo dyan. On. Ayan. So, kung kailan naman siya namatay. Ayan. So, yan yung pipil upan nyo sa taas. And then, dito naman tayo sa baba, guys. So, legitimate husband or wife. So, kung kayo ang primary beneficiary, so, lagay nyo lang yung complete name ninyo dyan. And, tsaka date and place of marriage. So, kung kailan kayo kinasal at saan nga ba kayo kinasal. Then, yung complete address nyo dito. So, dito guys, may nakalagay na if dead, give date and place of death instead. Ayan. So, halimbawa lang, mother or father kayo nang namatay, and then, kayo yung nag-file dito. So, halimbawa, patay na din yung asawa niya. So, lagay nyo lang dito ang date and place of death instead. Ayan. So, lagay nyo lang yung mga information dito, kung kailan namatay, at saan namatay,
yung legitimate husband or wife. If ever lang yan guys, if patay na yung legitimate na husband or wife. Ayan, so if ever lang ang magki-claim is the mother or the father. Next naman is common law husband or wife. Ayan, so sa mga live-in partner dyan, lagay nyo lang yung complete name niyo kung kayo ang magki-claim nito. Ayan, so tulad sa akin, pangalan ko ang nilagay ko dyan dahil dito ako belong, common law or husband or wife. So take note dito guys kung saan kayo belong, so yun yung pipil-upan ninyo. And then tulad sa akin, common law spouse lang ako dahil hindi kami kasal. But then ako pa din yung beneficiary dahil may minor kaming anak. So dito nyo naman ilagay yung pangalan ninyo, common law husband or wife. At saka kung kailan kayo nagsama. At saka, lagay mo lang din yung complete address mo dito. Then, next naman guys, dito naman sa legitimate or legitimated, legally adopted children. Then, lagay nyo lang lahat dyan guys, yung mga anak ng namatay. Ayan, so lahat ng anak na legitimate, lagay nyo lang dyan, sulat nyo dyan. At saka date or place of birth, lagay nyo din. Then, dito naman, if minor, give name, address, and relationship of guardian. Ayan. So, yan, dyan nyo lang din ilagay. Ayan. And then, kung illegitimate children naman, guys, dito nyo naman sila ilagay sa baba. Ayan. And then, date of place of birth, lagay nyo lang din dito. Ayan, so yung address din ng mga bata kung saan nakatira, lagay nyo lang din dito. Then next is mother or father ng namatay. So una, lagay nyo lang yung pangalan ng mama ng namatay. Pangalawa, papa ng namatay. Ayan. And then lagay nyo lang yung exact address dito nila. And then guys, pag halimbawa naman patay na yung mama at papa ng namatay, nilagay nyo lang din yung date and place kung saan nga ba sila namatay, saan nga ba sila nilibing, at saka nung date sila namatay. So, lagay nyo lang dyan. Then, legally married. So, kung ang mama at papa ng namatay is legally married, so kung yes, so kung kinasal sila, lagyan mo ng check yung yes. Kung hindi naman sila kinasal, lagyan mo ng check yung no. So again guys, dapat may mother and father dyan. Wag nyo yan kaligtaan dahil of course yung namatay may mother and father yan. Then last guys, dito sa right side, sa baba, sa affiant, ayan, so permahan nyo lang yan. Ayun guys, after nyo ito mapilapan, double check nyo lahat ng information kung tama nga ba lahat ng na-fill up ninyo. Ayan, so after nyo mapilapan ito guys, punta na kayo sa pinakamalapit na law office sa inyo. So of course, ipapanotaryo nyo ito. So kadalasan sa pagpanotaryo is 150 pesos. Ayan, but then dito sa malapit sa akin is 300 pesos. So, depende yan guys sa law office na malapit sa inyo kung mas mahal sila o mas mura sila. But then, dito malapit sa akin is 300 pesos. So, ganun lang guys ang tamang pag-fill up nito sa ating affidavit death benefit claim form at kung paano makakuha nito online. So, ayun lang guys. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!